So for Bitcoin ulit, so ang ganda ng kanyang ito yung uptrend eh. Nalaglag siya sa uptrend. Tapos may doji na nag-consolidate siya. So para siyang gumawa ng cup and handle. Kasi itong long green candle na yan, pag yan nag-close ng ganyan, solid. So harmony yan. So expect na babalik yan dito sa uptrend channel na yan. Tapos ang ganda pa ng kanyang, ito. No? Kalmadong kalmado. So meron pa siyang upside. No? So malaki pa yung upside niya. So green pa rin naman. Hindi pa tayo pumasok sa violet. So bear zone. So green, bullish yung pa. Tapos may upside pa siya na malaki. So, oh, ganda ng Bitcoin. So late yung October for Bitcoin. Late siya, pero mangyayari pa rin. Na late lang. So, yun kasi maingay dyan. October. So, PSE. Dalawang linggo itong puro wash trading. Mga dalawa tatlong wash trading. So what I think it might do. Itong gap na to, kapag ito hindi nag-hold as support, trade kang below. Yung gap na hindi siya na nag-break dyan below yung price. May next point of interest ito. Possible magkakaroon ng daily cycle low dito. So ito yan. Higher high, higher low, up cycle low, tapos isang daily cycle low. So either ito or ito. Yan, mga daily cycle low. So ang abangan kasi sa PSE, lalabas na yung third quarter earnings, lalo yung mga blue chips, first liner. So expect natin na maganda yung mga earnings report. Kasi bumaba na rin yung inflation. And nasaan na ba tayo? Hindi, wala, nasa pa rin tayo, below pa rin tayo ng pandemic high, no? Yung pandemic high na extreme. So, the good thing is, PSE is out of 7,000. So, magko-consolidate muna yan. Iipon ng pwersa to test this supply zone. Ito, pwedeng ito, or ito. Supply zone dyan, 8,000 to 8,200. Yung possible na i-test niya ulit na supply zone. Tapos magkakaroon yan ng sideway movement, no? Consolidation, pwede rin bull flag or drop and handle for a reaccumulation phase. So yun ay yung weekly cycle low yung titignan ko lang pag ito na-test ko. Weekly cycle low. Ang ganda. PSE pa rin. We end at 7.4. Despite mga daming bad news. Ang abangan niya yung linggo, si Jollibee. So, Jollibee nang gigigil na to eh. Gusto na tong lumabas eh. Yung supply zone niya na yan. Ito yung fake breakout niya. Ito yung fake na Ito kasi yung dati niya supply zone. Break siya dyan. So, hindi niya retest niya. Pero bumaba pa rin. Tapos may triangle yan. Breakdown. No? The good thing, hindi tayo nagkaroon ng supply dito, ng extreme supply. Na-break natin. So ngayon, itong supply zone na to, bumababad dyan si Jollibee. Nasa labas mo pa na. Okay, nagwelo na to for this week. No? Target, above 300. No? Yung weekly na lang yan. Divergence sa weekly, yung target. Possible yan, gagawa yung bagong all-time high. And it will drop so much liquidity in the market. Pag all-time high na yan, kukuha ng liquidity yan sa market. Maraming first liner na kapag nagkaroon ng impulsive move, kukunin yung liquidity. So
So, yung mga nilarong mga penny stock, possible, nagtapos na yun. No? Mga nilaro nito nakaraan. Like ito, like P. So, consolidate na. So, weekly. So, unhealthy to. Pwede yung bumalik doon. Pupunta yung liquidity ng market sa mga maglalabas ng magandang earnings. Like Ali, SM, SMPH, LGT, mga malalaking corp, AC, SCC, naglabas na to ng dividend, possible, sell or miss na. JFC, GTCAP, maganda rin. ASEN, so ito yung naabangan ko to sa ano. Anong presyo ba ito? Inaabangan akong presyo nito, bababa pa tayo. Yung dikit sa 4 pesos. Pwede kasi yung Cypher. So, Cypher pattern. Anywhere dito. Malapit sa pinaka-extreme demand niya. Yan ang abangan. So, nangihinaan. Wala na tong uptrend din. Wala na siyang sinusundan uptrend. Ayan. So, bumubutas siya ng uptrend din. Sideways. Tapos ang dami niyang order block. Dinidiin siya pababa. Mukha nga itong inverted head and shoulder. Maliit na head. Inverted head and shoulder. Head and shoulder pala. Hindi inverted. Head and shoulder talaga siya. EEV, no? Magigising na to. Nagko-consolidate lang, no? Sideways. Gandang bili niyan dito, malapit sa 36.5. Accumulate lang, accumulate doon. Laki ng upside nito. Pero long term. Ganda to, bodegaan. So pag ito, napansin nyo itong like DXC, nakabuelo yung MA100 na itong orange. Ito yung MA200, yung pula. Nakabuelo siya para tagusin. Sa bullish yun, no? Itong violet is MA25. So, ayun na. Dito na yung mga kakaalaman. Kaya niya bang i-cross yan, si 100 versus 200. Even Lino, ganyan na rin yung itsura niya. So, yung mga first liner, yung mga blue chips na malalaman yung fundamentals. Nagko-cross yung MA100 over MA200. Like Ali, bullish yan, di ba? Mas matapag umangat na si MA100 over the MA200. Golden cross tatawag nila doon. So, nag-cross na. Ang tinitignan ko kasi dito, ito, may gap yan. As long as this gap holds, no, may laban pa yan. So, tuloy pa yung uptrend yan. Maraming ganitong market structure. Yung MA100, binebeluhan niyang i-cross yung MA200. See, like SM, no? Ganun din yung itsura niya. Intel, hindi na-press na pala. SMPH. Yung pabuelo rin. Pabuelo rin si SMPH. Narinig ka dito. Naka-record naman. Naka-record lang. Putulin ko na lang. So, SMPH. So, cross din siya. So, lahat ng mga blue chips na malalaki tsaka maganda yung fundamentals. Ganito yung market structure. Yung iba na-cross na, yung iba pa-cross pa lang. So, yung iba yung pa-cross pa lang, tas blue chip. So, imagine, ano yung magiging galaw ng index pag nag-cross pa yan. AC, same na. Nakabuelo rin. Hindi ko kasi kabisado natin. Pero yung isang gabi na, sinek ko siya, puro din yung market structure. Itong 100, MA100.
Baguluyan niya. So-cross niya yung 200. So, SCC bearish. Nagbubulate na yung mga NA. No? Bearish siya. Nag-pick up. KGS, no? Laggard. One of the laggard. Pero magkaroon na ng pivotal trend. Ang downtrend siya, magiging uptrend na siya. It's going for a pivotal trend. No? Same with AEV. Pivotal trend na. So, si Converge mo lang ano to, mitigate niya to. Ang dami imbalance nito. So, pwede saluhin niya ng NA 100 or yung between here. So, meron itong maliit na distribution. Tapos, ang aabangan is weekly cycle mode. Weekly cycle mode, may abang dyan. Successful naman yung accumulation phase niya. No? Tapos, ito yung last phase before the markup. Nag-markup na siya. So, kung gusto mo itong converge, abang ka sa cycle low. Higher high, higher low. Tapos gagawa yan ng maliit na accumulation. Ito yung GFC, no? Pabili yung MA100 versus 200. Monday, maganda rin ito. So, uptrend, yung uptrend niya ito. Buo pa naman. Sumuha siyang cup and handle, no? So, pwede. Ganda bodigan to, Monday. Downtrend niya, sinubukan niya. Fake breakout, no? Bumalik siya. Kasi silently breaking out the downtrend. Ganda pasukan niya, itong konso na to. So, na ito, by below this one. Ganda, Monday, no? 80. So, ito nagpakita to ng sign of strength. And nagkaroon ng secondary test. Same din, MA100 trying to cross MA200. LTG. Maganda rin to LTG. Naalala ko to. Same siya ng movement ni 18. Haba ng sideway nito. Yung more accumulation phase yan. Triangle na yun. Breaking up on the upper side. Bullish na. So, napuruan kasi ito dati. Talagang na-politicize. Babawi siya. Ito bang maganda? Nickel, no, sobrang bottom picking nito. Pwede ito, bodegahan, dahan-dahan. So ito yung mga second liner na nagparamdam na DNL. So mostly, yun yung napansin ko niya in market. Yung mga good chips na first liner na maganda yung fundamentals. Yung MA100 niya, nakabarely siya i-cross yung MA200 niya. Once nag-cross yun, bullish. Siyempre pag hindi niya kaya i-cross, over. Bearish. So, ganun lang yun. Pero, we are in the fourth quarter of the year. So, mas bias pa rin tayo sa bullish side. Pakita natin yung MACD dito. EPS. So, kapag ginagamit ko yung MACD as indicator, lalagay ko siya sa higher time frame. Ito kasi yung bias nun for a long-term anticipation kung saan siya papunta, kung nasan yung trend. Like quarterly. So, nag-green na siya. Nag-green na. Nag-cross na rin. Nag-cross na yung blue over the orange. So, papunta na siya above zero. So, nag-green na yung volume. So, for quarterly, so, laggard kasi to. So, okay naman. Ganda. Slowly going up, upward. Momentum. Momentum kasi ito yung pag tinignan ko siya sa higher time frame. Momentum
market structure, price. Ito yung pagbabasya ko, si MACD. Pero higher time frame na lang. So, pwede rin naman siya, monthly. So, it's above zero na pala. No? Simula pandemic yan, it went below zero. Tapos, yung orange hindi niya kinaya mag-cross above zero. Ngayon, they are both above zero. So, yan, yung walang napansin. Hindi ko siya masyado tinitignan to. Yung MACD, more on price action. Pero, maganda to mga indicator ng MACD. Pang dagdag din ng confluence. Kung saan may momentum ng market. Itong kapok din. No? Dapat ang rules naman nito, kailangan above zero. So, sa quarterly, higher time frame din. We're above zero na sa quarterly. Monthly above zero pa rin. Ang ganda nito, nag-cross na yung orange no? Sa above zero. Momentum niya is uptrend pa rin. So yun. So si Doge sa crypto, no? Nagpa-pump it up. Pa-pump it up si Doge. No? This made story narrative of the US presidential election. No? Siyempre, ang bias nito kay uh, Elon Musk, no? Si Doge. Yung lumalaw dati, storyteller niyan, si Elon Musk. Possible na ulit yung sinusundan niyang narrative. So, yun lang. Abangan yung this week, no? Earnings ng mga first liner blue chips, no? Quarterly, third quarter earnings ng mga stocks sa Pilipinas, lalo yung mga malalaman na company. Tapos, yun, mga tuloy-tuloy pa rin naman. Meron lang tayong mga daily cycle low. Daily cycle low. Either this one or this one. So, yun lang. Thank you very much for listening. Bye-bye. Ingat.